Sa video na ito ihahandog ko ang isang kwento ng takot at kababalaghan na siguradong magpapakilabot sa inyo. Isang batang nagngangalang Boyet ang nakapulot ng bungo sa sementeryo at simula noon ay tila may kakaibang pumasok sa kanyang pagkatao. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging misteryoso at nakakatakot ang kanyang mga kilos na tila ba may ibang nilalang na ang sumasanib sa kanya. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Boyet at paano ito magtatapos? Samahan ninyo akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng kwentong ito. Tawagin niyo na lang po akong Tatay Narding. May gusto lang sana akong i-share sa inyo na karanasan ko nung undas. Hindi ko na matandaan kung anong taon yon, pero sigurado akong undas yon. Kasi galing sa sementeryo yung batang lalaki na kasama ko sa bahay. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan ng batang lalaki para sa privacy ng pamilya niya. Tawagin na lang natin siyang Boyet. Si Boyet ay nakikitira sa akin dahil sa isang dahilan na hindi ko na lang din babanggitin. Basta, noong araw na iyon, galing sa sementeryo si Boyet at may kakaiba siyang napulot doon. Isang bungo ng tao. Sa pagkakaalam ko may mga nagsisiga noon sa sementeryo. Tapos may mga buto na natagpuan sa isang parte ng sementeryo. Isa na doon yung bungo na napulot ni Boyet. Hindi ko alam kung bakit niya napulot yon. Siguro ay naglalaro lang siya, pero mali talaga yung ginawa niya. Hindi ko na lang ikukwento kung paano ko nalaman na napulot niya yung bungo. Basta, ang importante ay naibalik namin yun sa may-ari. Pero, hindi doon natapos ang lahat. Simula noon, nagbago si Boyet. Hindi naman sa ugali niya, kundi sa mga ginagawa niya. Parang hindi na siya yung Boyet na nakilala ko. Nagsimula yon sa boses niya. Minsan, habang kumakain kami, napansin ko na parang ang lalim ng boses niya. Akala ko nga, may kasama kaming iba sa bahay. Tapos, nung tinanong ko siya kung anong sinabi niya, ay inulit niya yung sinabi niya. Pero, hindi ko maintindihan kasi parang ibang wika yung ginamit niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Baka kasi nagbibiro lang siya. Pero, nasundan pa yon ng mga pagkakataon na nagsasalita siya ng ibang wika. Hindi ko talaga maintindihan. Ang hula ko ay Latin or Hebrew yung sinasabi niya. Kasi, yun yung mga sinaunang wika na alam kong ginagamit sa mga orasyon. Doon na ako kinutuban na baka may sumanib kay Boyet. Imposible kasi na matutunan niya yung mga salitang yon sa eskwelahan. Hindi naman siya nag-aaral. Kaya saan pa ba niya yon matututunan kundi sa mga espiritu na sumanib sa kanya? Hindi ko na lang siya pinahalata kay Boyet pero binabantayan ko siya. Naglagay ako ng mga bawang sa bintana at pinto. Tapos, yung krus na nakasabit sa dingding ay binasbasan ko ng holy water. Para kahit papaano ay maprotektahan kami sa kung anumang espiritu ang sumanib sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Napansin ko na parang namumula yung mga mata ni Boyet. Sabi niya pagod lang daw siya. Pero habang tumatagal ay hindi na lang pamumula yung nangyayari sa mga mata niya. May mga pagkakataon na dumudugo na talaga yung mga mata niya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon, pero hindi siya nasasaktan. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Natatakot na talaga ako noon, kasi parang may dalang malas si Boyet. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang susulpot sa likuran ko. Hindi ko man lang naririnig yung mga yabag niya. Tapos, kapag tinitignan ko siya, ay nakatitig lang siya sa akin. Parang may masamang balak. Kapag natutulog siya, ay nakabukas yung mga mata niya. Tapos nakangiti pa. Hindi ko na lang siya pinapansin kasi baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinatanggalan ng demonyo. Siguro natatakot ako na baka may masabi siya tungkol sa akin na hindi maganda. Kasi
Alam naman natin na kapag sinasaniban ng demonyo ang isang tao ay nagiging manghuhula sila. May mga pagkakataon na nakakakita ako ng mga anino na naglalakad sa paligid ng bahay. Minsan naririnig ko na may bumubulong sa tenga ko. Sinasabi na patayin ko raw si Boyet. Minsan naiisip ko na baka nababaliw na ako. Pero alam ko na may nangyayaring hindi maganda sa bahay. Isang gabi, umuulan noon. Nagising ako kasi parang may kumakalampag sa labas. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Boyet na nakatayo sa gitna ng sala. Tapos nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Lumapit ako sa kanya. Tapos tinanong ko kung ano ang ginagawa niya. Sabi niya, may darating daw na bagyo. Sabi ko, oo, may bagyo nga, kaya nga umuulan. Pero hindi yun ang ibig niyang sabihin. May bagyo raw na darating sa amin. Isang bagyo na hindi namin kakayanin. Sabi ko, ano ba yung pinagsasasabi niya? Bigla siyang humarap sa akin. Tapos yung mga mata niya ay dumudugo. Sabi niya, hindi ko raw alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero alam niya kung ano ang mangyayari sa akin. Magugustuhan ko raw ang lasa ng dugo ng isang inosenteng bata. Sabi ko sa kanya, ano ba ang pinagsasasabi mo? Lumapit siya sa akin. Tapos sinasabi niya na patayin ko raw siya. Patayin ko raw siya habang may pagkakataon pa ako. Sabi ko, Boyet, ano ba? Tumatawa siya habang lumalapit sa akin. Sabi niya, hindi raw ako magtatagal sa mundo. Dahil sa mga kasalanan ko ay sa impyerno ang bagsak ko. Sabi ko, Boyet, ano ba? Tumigil ka na. Tapos bigla siyang sumigaw. Sabi niya, hindi raw Boyet ang pangalan niya. Isa raw siyang masamang espiritu na nagkatawang tao. Tapos tinulak niya ako. Napaupo ako sa sahig. Sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin. Pero dapat ay huwag kong sasabihin kahit kanino. Hindi raw totoong tao si Boyet. Isa raw siyang tiyanak na nagkatawang tao. Hindi raw niya alam kung paano nangyari yon. Pero yun daw ang totoo. Kaya dapat ay patayin ko na siya habang may pagkakataon pa ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Pero sa isang banda ng utak ko ay parang tama siya kasi sa pagkakaalam ko ay hindi talaga tao si Boyet. Pinulot lang siya sa isang puno ng saging. Kaya hindi malayong isa nga siyang tiyanak. Tumayo ako at sinugod siya. Pero tumakbo siya papunta sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto ay wala na siya doon. Hindi ko alam kung saan siya nagtago. Pero alam ko na nasa paligid lang siya. Kinuha ko yung bolo na nakasabit sa dingding. Tapos naghintay ako na lumabas siya. Sabi ko sa kanya hindi ko alam kung sino ang sumanib sa kanya. Pero hindi ako natatakot sa kanya. May alam ako na kung paano patayin ang isang aswang. Kaya kahit ano pa siyang klaseng demonyo ay kaya ko siyang patayin. Tumawa siya. Sabi niya, hindi raw ako magtatagumpay sa balak ko. Dahil sa oras na mahawakan niya ako ay hindi na ako makakawala. Parang galing sa lahat ng sulok ng kwarto ang boses niya. Pero hindi ako nagpadaig sa takot. Sabi ko lumabas na siya at labanan ako. Bigla siyang lumabas mula sa ilalim ng kama. Tapos tumakbo siya papunta sa akin. Nagulat ako pero naihampas ko sa kanya yung bolo. Tinamaan siya sa balikat. Pero hindi ko na siya hinayaang makarecover pa. Pinagpapatay ko siya ng saksak hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Nagising na lang ako na nakahiga sa kama. Nagtataka ako kung bakit ako nandun. Tapos naalala ko yung nangyari sa amin ni Boyet. Tumayo ako at hinanap siya. Pero wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero sa tingin ko ay napatay ko nga siya. Hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari sa amin ni Boyet o panaginip lang. Pero ramdam ko na totoo yon. Kung ano man si Boyet ay hindi ko na malalaman pa. Dahil wala na siya. Sa ngayon ay mag-isa na lang akong nakatira sa bahay.
Kahit na nawalan ako ng kasama, ay mas pinili ko na manatili sa bahay. Para sa akin ay may magandang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Siguro ay talagang hindi tao si Boyet, kaya mabuti na rin na nawala siya. Sana ay magsilbing aral ito sa mga makakapanood, lalo na kapag undas. Huwag kayong basta-basta mamumulot ng kung ano-ano sa sementeryo dahil baka katulad ni Boyet ay mapahamak din kayo. Sa kwento ni Boyet natutunan natin na may kabayaran ang paggalaw sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat sa mga multo sa dilim.